Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Panawagan ng grupo ni Katunying at Kong Marcoleta na kontra sa impeachment ni VP Sara, binira ng isang congressman ng Norte. At Duterte nakakuha ng bagong kakampi sa Senado. Mga senador na ayaw ipa-impeach si Sara, nalantad na at tinawag pang tanga. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos ang pakiusap ni Escudero na wag sanang magkomentaryo ang kapwa niya senador tungkol sa impeachment ni VP Sara, abay heto at binira ang mga senador na ayaw sa impeachment. Ay, sos, ano bang klaseng mga senador ito? Ang kasalukuyang senador ngayon ng Pilipinas nagre-react tungkol sa impeachment ni Sara. Ay, ang problema, ang mga reaksyon nila nagpapakit kung gaano sila kung gaano sila kababaw, kung gaano sila katanga. Hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng impeachment. Sinabihan na sila ni Senate President Chis Escudero. Sabi sa kanila ni Senate President Chis Escudero, huwag tayong magko-komentaryo tungkol sa impeachment. Huwag tayong magbibigay ng reactions. Bakit? Kasi sila ang magiging impeachment court. Eh ngayon, hindi pa nga nagsisimulang impeachment. Hindi pa nga nakakapasa sa Kamara. Ayan, nagkukomentaryo na itong si Jingo Estrada, si JB Ejercito, itong si Mig Subiri, pati itong si Nancy Binay. Nagkukomentaryo na ang mga senador na ito at sinasabi na kung ano ang tingin nila sa impeachment na yan. Anong klaseng mga senador yan? Walang alam. Kaya nga ang BBB, ang bububo. Kung sila ang maglilitis, kung sila ang magiging korte, hindi sila dapat nagkukomentaryo ng ganyan. Matapos naman ng matinding panawagan ng INC ng isang malawakang rally para ipakita ang suporta sa mga Duterte, abay wa-epek ito sa isang congressman ng Norte. Ayon kay Congressman Ortega ng La Union, wala silang magagawa kundi aksyonan ang bawat reklamo ng taong bayan, lalo na ang impeachment para kay VP Sara, sa kabila ng salungat na panawagan ng ibang grupo. Ano po ba yung opinion niyo po given na may pangalawang impeachment complaint na po na naihain at meron din pong iba pang mga reaction, may isa po coming from a religious group po about ano? Sabi ko nga po nung nakaraan na press con din, hindi po namin mapipigilan yung mga ganyan. Ang House tatanggapin po yung mga impeachment complaints kasi nga po part po ng mandato namin yan, part po ng trabaho namin at part din po ng trabaho namin na aksyonan po yung mga complaints na yan. Pero sabi ko nga po, on the side of the majority, talagang yung focus po namin is nandun pa rin po sa hearings. Although may mga naghain na po ng impeachment complaints mula Makabayan saka sa other parties po like yung sa Liberal Party, sa Akbayan. Tatanggapin po ng House yun. At syempre, bibigyan po ng kaukulan na action pag na-refer po. Thank you, Kat. Next questions from Sandro Chona from the Billionaire TV. Hi, Kong. Good morning. Morning. Sir, tanong ko lang, bakit po kailangan ng show of support? May distab ba? May loyalty check ba? Bakit po kailangan ng show of support? Hindi. Nag-resolution kasi tayo sa floor eh. So, usually naman po pag resolution, wala naman pong distab pero nakita nyo naman po yung threats nung sa ating Pangulo. So, I think it would warrant any kind of support, formal or informal. Pero this time, syempre, sa local government nga po, pag may mga resolution of congratulations, kami po sa local government, dinadala pa po namin dun sa mga pinagbibigyan namin. Ano pa kung Pangulo po yung binigyan ng resolution of support? Siyempre, may weight din po yun. Opo. Sir, dun lang sa sa good government kasi yun nga lumabas sa ulat ng PSA na walang Mary Grace Piato sa kanilang database and may mga lawmakers din na nagsasuggest na submit din sa PSA at ipa-validate yung nasa 4,000 names na acknowledgement receipt sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ano pong masasabi nyo rito and if you have information kung ano na yung usad ng communication natin sa PSA din? Siguro yung kay Aling Mary Grace Piatos kasi kailan nang lumabas yung official na statement ng PSA. Malamang ganun din yung mga iba kasi sobrang, di ba, wala namang, parang creativity nila is 10% lang, parang ganun. Parang wala masyadong, So, hindi na tayo nagulat doon, no, sa Mary Grace Piatos. Sayang lang po yung pabuya, hindi na makukuha kasi nga po wala po talagang Mary Grace Piatos. So, inaasahan po natin ng mga ibang pangalan, malamang ganun din po lalabas.
Opo. Sir, meron, sulitin ko na po. Sir, meron din kasing, I think sa TV5 yata, na-interview yung PSA at sinabi na rin na wala ding record ni Kokoy Villamin. May official report na po bang ipinasa sa, kung may impormasyon lang po, may official report na po ba silang pinasa sa committee? Sa House. Wala pa. Pero inaantay po namin kasi definitely the committee, yung mga list po ng mga names na lumabas sa, I mean, it's all over social media. So, si Kokoy na lang ang isa pang inaantay din. Pero, with the development nga po ni Mary Grace Piatos, malamang baka ganun din po yung resulta. Next hearing, sir, kasama yung PSA, i-elaborate po kaya nila ito? Well, oo, kasi data lang naman yan eh. Nasa system lang naman nila yan. Mas madali nila. Mas madali nilang malabas. And even actually, yung mga ibang kasama nyo sa media, they're doing their own research already. So, yung Mary Grace Piatos na 2 weeks ago or something, from my interview with Teleradyo, parang na-confirm na rin nila na on their own research, wala po talagang Mary Grace Piatos eh. So, Opo. antayin po natin. Para at least certified na kopya po yung ma-receive natin. Opo. Sir, sorry, last na lang po. Oo. Meron na naman kasing report yung latest Chinese aggression laban sa ating Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan may Chinese vessels umano na nag-water cannon na naman. Actually, may mga videos ito sa Baho de Masinloc. Ano pong masasabi niyo dito? Well, matagal silang medyo tahimik sila nung mga nakarang araw, pero syempre kinokondemn natin yung mga ganyan. Sabi ko nga po, patuloy po nating ginagawa pa rin yung mga hakbang natin na nire-report natin, kinokondemn natin. Patuloy pa rin yung mga military exercises natin sa ating mga borders. Kung ano po yung kailangan na isampa na policy or kailangan magtuloy-tuloy pa rin po yung mga kaso na isasampa natin, okay lang po, tuloy-tuloy po yan. But again, minsan parang may pattern, nakakapagtaka din minsan na parang may konting iringan sa kaguluhan dito sa lupa, pero sa dagat meron din. Binubuli din ng mga nananakop yung ating mga Coast Guard saka yung mga mangingisda doon. So may pattern ba yan sa nangyayari dito sa political landscape natin, o hindi connected, or somehow it's still connected, lalo kung may mga pro-China tayo na mga advocates saka mouthpiece. So ang hirap naman po mag-assume, pero parang based po sa mga nakikita mo, parang ganun na nga po yung dating eh. Parang may synchronization. So again, we still continue what we're doing. Andiyan naman po ang ating Navy, andiyan naman po ang ating Coast Guard at ating mga kasama na nagpo-protect sa ating borders. Sir, being with the majority, naglabas nga ng statement ng INC na in full support doon sa posisyon ni PBBM regarding doon sa impeachment, na dapat ang atupagin ay yung mga mahalagang problema ng ating bayan sa halip na impeachment. So ano po ang reaction po ninyo with regards to that statement of INC? Sabi mo nga kanina, Kuya Vic, may ilalabas na official statement po yung mga kapatid po natin sa iglesia. Siguro maganda rin po na mabasa rin yung magiging official statement nila. Kasi yung mga napanood ko po nasa social media, baka taken out of context. Pero ganun pa man, medyo klaro naman po yung mga napanood ko. Parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the President. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre, nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. At alam po natin na yung isasagawa nilang prayer rally is talagang pong pagpupulong at pagsasama po para sa ikagaganda naman po ng bansa. Wala naman po yatang religious sector ang gagawa po ng rally na sa hindi po ikakaganda ng ating estado ngayon. So, nire-respeto po natin yan. But again, hihintayin din po natin yung official statement kasi sabi nyo nga po baka mas maganda na mabasa po ng kumpleto. But again, maayos naman po yung based po sa mga nabasa ko, sa mga napanood ko, maayos naman po yung pagka-relay ng mensahe po ng Iglesia ni Cristo. So, makaka-affect, may bearing ba yun doon sa nakasamping impeachment? Yun po kasing sa impeachment, kahit sino pong sektor, maari silang maghain eh. So, ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Okay, thank you. Thank you, Vic.
Billy Vegas from Abante and Politico. You're recognized. Kung magandang tanghali po. Anong tangali? Hingi lang po ng reaction doon sa sinabi ni Senate President Cheese na doon sa makasama niya, ang appeal niya wag na mag-public statement regarding doon sa impeachment kasi daw sila yung magiging judge kung papasa sa House. Tama po 'yun. Actually, nakikisa po tayo sa statement ni Senate President Cheese, no. Kasi wala naman pong judge na sasabihin niya na pabor siya o hindi pabor sa ganitong kaso. Kahit 10 judiciary kayo pumunta, wala pong judge na pupunta sa social media o sa live na o kaya man lang sa publication na sasabihin niya na hindi ako pabor sa ganito, hindi ako pabor sa impeachment, pabor ako sa impeachment. Wala pong gumagawa noon. So kaya nga po nagbigay po ng word of caution si Senate President. At tama naman po, yun naman po dapat ang gawin na if ever it reaches the Senate. Hingi na lang po ng reaction sa sinabi po ni VP Sara. Ang sabi po niya, ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahal at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin na yan ang mensahe at ang diwa ng Pasko. Pero kung ako, hindi ako magpapatawad, sabi niya po. Siya po siguro yun. Pero kung ako nasa lugar niya, siguro, broad po kasi ang pagpapatawad. So, ang pinakauna ko pong gagawin, papatawarin ko muna yung sarili ko bago ko magpatawad ng ibang tao. Kasi pag napatawad mo na sarili mo sa mga pagkakasala mo o kung ano man nagawa mo masama, yan lang po yung panahon na makakapatawad ka na ng mga ibang tao. So, unahin po muna ang sarili para at least po makapatawad po tayo ng ibang tao. Merry Christmas.